Hindi kayo makararating sa buhay na walang hanggan kung hindi kayo kikilos. Kaya kung may naiimpo kayong pera sa bangko, kausapin nyo ang sarili nyo. Hanggang kailan ko kaya mapapakinabangan ang perang ito? Bukas kaya ay gigising pa ako. Tingin mo ang karunungan sa Diyos. Panginoon, narinig ko. Wala kaming dapat dala-dala. Paano ba magkakaroon ng kabuluhan ng buhay ko? Hingin mo ang karunungan galing sa Diyos. Ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Sa mga kabataan, Panginoon, paano ba ako magiging kalugod-lugod sa iyo? Pakainin pa ako ng nanay ko. Simple. Maging mabuti kang anak. Ang magulang kahit gaano ang hirap makakayanan. Basta ang mga anak ay mabuting ang kalooban. Subalit ang anak na lumalaban sa magulang, yan ang ikamamatay ng magulang niya. Maaga pa, wala sa panahon. Bakit? Sa sama ng loob na ibibigay ng anak. Ang gawain ito ay hindi madali. Kung aalis dito sa bahay na ito, ang gawain hindi naman nakakasunod ang lahat ng pamilya Toriana. Kaya nga naibalik dito ang gawain ito. At dapat magsikap ang pamilya Toriana na manatili dito ang gawain ito. Sapagkat di madali magbago ng tao. At kayo'y may patotoo na sa inyong pamilya ay may binago ang Diyos dito. Kaya dapat kayo ang manguna na magsikap na manatili ang gawain nito. Kayo ang dapat wag bumitaw. Kung paano ang lingkod na ito'y nagpupursige, samahan niyo siya. Magpatuloy ang gawain nito rito sa bahay niyo. Para sa lahat ng mababaw pa ang faith, bumalik kayo. Ang Diyos ang nag-iimbita muli sa inyo. Mababaw ibig sabihin ng matitigas sa salita ng Diyos ay hindi masyadong natanggap. Hindi naunawaan, kailangan pa kayong palalimin, bumalik kayo. At ang Diyos ang bahala sa inyo. Kung wala kayong pamasahe, magsabi kayo. Ang Diyos din ang bibigay niyan sa inyo. I-commit nyo ang araw ng Sunday para sa Diyos. Sapagkat ang Sunday kadalasan walang trabaho. Pero kung may trabaho kayo, magsikap pa rin kayo na magbigay kahit isang araw ng linggo sa looban ng isang buwan. Gumawa kayo ng time para sa Diyos sapagkat ang Diyos binigay ang lahat para sa inyo. Sa mga nag-aalinlangan, wala nang magagawa ang lingkod dyan. Bahala ng Diyos sa inyo. Ang lingkod ay hindi ugali na i-please ang tao. Observe niyo siya. Pagkatapos ng gawain, hindi naman siya makikipag-chika-chika. At pag dumarating siya sa oras ng gawain, hindi rin siya nakikipagkwentuhan. Iniisnap kayo. Kapag gusto niya, hindi siya ang pansinin niyo, kundi ang Diyos ang pansinin niyo. Kaya walang sinasayang na panahon ng lingkod. Kaya kung gusto niyo makausap ang Diyos sa pamamagitan ng lingkod, i-approach niyo lang siya. Di na kayo tatanggihan.
Huwag lang kayong pasaway. Nakausap na kayo ng tinig. Ayaw nyo pa rin magbago. Baka sa sunod na approach nyo sa lingkod, di na kayo pansinin ng lingkod. Sapagkat sa lahat ng ayaw ng lingkod ay pinabaliwala ng tao ang Diyos. Wala nga format ang gawain ito. Wala tinitingnan. Kaya kung kailang kahintuin ang Holy Spirit, doon hihinto yung babae. Kaya kapag kayo pumunta dito, dapat ganun din kayo. Wala kayong titing ng relo. Hindi nyo isipin ang oras. Hapon na pala. Sapagkat ang oras dito, kung pupunta kayo, ay para sa Diyos. Kaya sa mga bagong dating, kung hindi kayo makaalis sa inuupuan nyo, magpasalamat na kayo sa Diyos. Sapagkat hinahawakan kayo ng Diyos, sapagkat mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na masayang ang mga salitang ito na hindi nyo mapapakinggan. Sapagkat nasa mga huling araw na. Kaya kayong lahat ay kumilos. Tinawag kayo ng Diyos sa piging na ito. Para paglabas ninyo ay ipagsigawan ninyo na kayo ay galing sa piging ng Diyos. At sa susunod na magkaroon muli ng piging, sila man din ay inaayayahan na rin ng Diyos dito. Nauna lang kayong tawagin. Kapag labas ninyo, kayo naman ang magtatawag. Meron dong malaking handaan, naroon ang Diyos. Sumama kayo sa amin. Amen. Yan malalaman kung dala niyo ang Diyos. Sapagkat hindi ikaw ang gagawa ang Diyos. Ang lalabas sa bibig mo ay ang iyong faith. Kaya kung nahihiya ka pa, hindi pa buo ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat kung dala mo ang Diyos, hindi ka mahihiyang ipagsasabi na si Jesus dala mo. Mahihiya ka lang kung hindi ka kasigurado. Talagang bago ka na nga. Sapagkat pag sinabi, ba't di ka pa nagbabago kung dala mo ang Diyos? Kaya dapat unang-una, magbago ka, magpasakop ka sa Diyos. Amen. Simple. Simple. Walang taong gugusto sa pangit. Tama? Pero, pangit ka man. Kung dala mo ang Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Ang tao ay nilikha ayon sa ubanis ng Diyos. Amen. Pumapangit lamang ang isang tao kapag ikaw ay gumagawa ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Subukan mong dali ng Diyos sa buhay mo. Gilbert, halika rito. Si Gilbert na kapag tumingin matatakot ka, kapag parang 3 demonyo ang sumasapi sa kanya. Eto si Gilbert. Purihin ang Diyos. Maaaring paminsan-minsan, nagkakaroon ng panghihina, natural yan. Pero kung ang puso mo ay nagmimithi na makasunod sa Diyos, manghihina ka man, tatayo ka tayo. Itatayo ka ng Diyos. Hindi biro ang pinagdaanan ni Gilbert. Alam niya ni Gilbert, maging ng mga magulang niya at kapatid niya, at maging ng pamilya niya. O mga kamag-anak niya. Natutuwa kaya ngayon ang pamilya ni Gilbert? Amen. At mismo si Gilbert masayang masaya. Sapagkat naramdaman niya ang tunay na pag-ibig galing sa Diyos. Amen. Bakit si Gilbert ang ginawa kong halimbawa? Toriana yan. Purihin ang Diyos! At itong bahay na ito, Toriana din ito. Yung may-ari ng bahay, Toriana. Amen. Papakawalan niyo pa ba ang Diyos dito? Si Gilbert ay binago ng Diyos.
Kaya mag-isip kayo. It's not a joke. Kapag bad spirit ang nasa tao, gagawa ng pangit yan. Pati mukha, papapangitin sa talas. At kayo nagsasabi noon, bagong dating si Gilbert, ang itim-itim niya. Ang pangit niya. Ngayon, guwapo na siya. Pagkadala niya ang Espiritu ng Diyos at ipinagyayabang ngayon ni Gilbert, di na nga lang siya pagsasalitain sapagkat di siya matatapos ng salita. Sapagkat ang taong kinasisiyan ng Espiritu ng Diyos, hindi maubos-ubos ang pasasalamat niya sa Diyos. Hintayin mo, Gilbert, ang tamang panahon na ikaw ang tatayo sa unahan at ikaw magsasalita at maghahayag ng salita ng Diyos.